tapos mamamatay ka ngayon, mamanahin ng iba. Kadalasan, lugi ang nagpundar. Lugi. Luging-lugi. Katulad nung naghirap halimbawa ang asawa sa Saudi Arabia, ibibili ang asawa ng mga kwintas at kung ano-ano mga ginto-ginto. No? Talagang halos masubsob sa lupa sa dami ng suot na alahas. Kasi sabi daw, investment. Pero sa oras ng pangangailangan, hindi pa kalahati na ng halaga na mabebenta yun eh. Babarat-barating ka eh. No? Meron bang nakabenta ng alahas sa oras ng pangangailangan na tipak ang benta? Laging palugi. So lugi yung nagpundar. Parati. So sabi nito na naman si Solomon sa 24 to 26, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. Sabi niya, ayaw niyong malugi, etong gawin niyo. Araw-araw, you must enjoy some food and some drink, and whatever you do, find satisfaction in it. Kung nahihirapan kayo, huwag yan ang gawin nyo. Kasi ito, ang dami-dami kong kikitain. Pero naman naubos ang kalusugan mo, lumungkot ka, ipapamana mo lang sa iba. Find something else. Kahit konti lang yung income that you enjoy. Para hindi ka lugi. Merong napunta sa'yo. So niya, this too I see is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives a task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless. A chasing after the wind. Sabi, isa pa tong hiwaga, hindi mo maintindihan. Merong mga taong bigla-bigla na lang silang dinadapuan ng kayamanan at mga magagandang kapalaran. Meron namang hirap na hirap, pero wala pa rin mangyari sa buhay nila. Hindi ko man naghihirap kami mangyayari. Hindi ka naghihirap, walang mangyayari. So yung ganon. Hindi mo maintindihan ang formula. Pero para na lang kayo wag malugi, huwag niyong kakalimutan to enjoy the little things in life. To eat, to drink, and to find satisfaction in your work. Mahirap gawin yan, lalo yung mga hirap na hirap magpundar, hindi na makakain halos yan, sumasala sa oras, hindi na makakalasap ng ginhawa. Nakikita nyo halimbawa, kahit yung mga first generation, mga traders yan sa Binondo, hirap na hirap talaga ang sisipag. Doon lang sila nakatira sa entresuelo, doon sa ibabaw lang ng tindahan nila. Doon na umiikot ang buong mundo nila. Pero after 20, 30 years, biglang lilipat sila sa Dasmariñas Village. No? Pagkatapos, sinong sobrang nag-enjoy no na? Mga anak, mga manugang, at mamaya mga apo na. Usually, yung first generation, konting-konti ang na-enjoy. So, itong tinutukoy ni Solomon. Sabi ganon, dapat kung nagtatrabaho ka, nagpupundar ka, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, mag-enjoy ka rin. At symbol lang yung eat, drink, and find satisfaction. What Solomon is saying is, habang nag-iipon ka, dapat may ginagastos ka rin para mag-enjoy ka. Huwag kang ipon lang ng ipon, tapos iiwan mo sa iba. Ang sama tuloy ng loob mo pag namamatay, nilalagot na yung leeg mo, ayaw ko pa mamatay. Kasi hindi mo pa na-enjoy. Sabi, kailangan mag-enjoy ka. Kahit na konti lang yung nasisave mo, malay mo kung gano'ng kahaba ang magiging buhay mo, sinave mo lahat. Kaya kumisa nga, sa laki ng savings mo, kaya tinutulak ka na sa bangin ng mga tagapagmana, nang madali-dali ang pagmana nila. Sabi, don't forget yourself. Kumisan isipin na iba, godly ba ang teaching na yan? Kasi laging gino-glorify ng religion, magdusa ka para sa iba, magdusa ka. That's why Solomon is there to give balance, sometimes to our very imbalanced sense of religiosity. Hindi ka nilikha ng Diyos para isakripisyo ka lang para sa iba. Bagamat, maraming magagandang sakripisyong nakakabuti sa iba, pero kailangan minamahal mo rin ang iyong sarili. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Love others as you love yourself. Hindi naman sinabi niyang don't love yourself eh. So go on, love yourself, but don't forget to love others as you love yourself. Sige, mahalin mo todo ang sarili mo, mahalin mo din yung iba. Pero hindi yan sasabihin, huwag mong mamahalin ang sarili mo at iba na lang mahalin mo. Kahit kailan, walang ganun turo. Tinuturo lang yun minsan ng mga relihiyoso dahil sobrang nga natin ginaglamorize ang paghihirap eh. Sobrang natin pinupuri yung nagdurusa. Pero walang ganun sa Bible.